Umaga po sa lahat, mga kapatid. Happy Lord's Day po sa lahat. Or rather, magandang tanghali po sa lahat. Sakto 12:01 po pala. And since kinakarir naman po natin yung Filipino service, so maligayang araw po ng Panginoon po sa lahat. Okay, so bilang courtesy din, and lagi naman po natin ginagawa, and bilang pasasalamat din, ito pong sermon na inyo pong maririnig ay galing kay Reverend Noli Malabuyo. Siya po ay pastor coming from Big Springs Community Church. And galing din po ito sa kanilang series on the Book of Romans in which we use. And kanila po itong series noong 2020. So ngayon, tungkol po sa Roma 13, yung pag-usapan po natin ngayong tanghali. And yung tono po ng lesson po natin ngayon is pastoral one. And well, lagi naman po, no, whenever we preach to you, kahit ito po sermon delivery or sermon reading, pero lalo na po ngayon na napakainit na mga discussions sa social media, lalo na ngayong election period. Kailan po ba ulit yung election? May 12 po, no? So, 3 weeks na lang din. So, bali yun na lang mga nalalabing araw. So, lalo na rin po sa mga usapin din po ngayon, you may be affected, I may be affected. Pero ang point po is, sa pagtuturo po namin sa inyo, galing pong lahat ito sa Scripture. Nanggaling po ito lahat mula sa salutahan na nanggaling sa Diyos mismo. And tayo pong lahat ay called to submit. Hindi po dahil sa blind faith, not with blind faith, but with the good reasons na nanggagaling mismo sa Diyos, based on His perfection and works. And, expound po natin mamaya kung bakit. Even sa Panginoong Yesus, kay Pablo, and sa iba pa pong mga New Testament writers, so kahit sa mga Old Testament writer, tinuturuan po tayo na magpasakop sa mga civil government o sa pamahalaang sibil sa Tagalog. And for example, tandaan po natin na namuhay si Pablo, for example, kay Paul, sa ilalim ng malupit na kapangyarihan ng Roma. And hindi yun naging pabor sa mga Kristyano nung panahon po na yon. And kay Apostle Peter, kay Apostol Pedro, tinatawag niya din yung mga Kristyano yung parehas na bagay na katulad kay Pablo, yung magpasakop sa civil government. Pero hindi lang po sila tumutukoy sa mga mabubuting pinuno, hindi lang po yun, kundi sa mga government authorities in general or sa pangkalahatan. So inuutos sa atin na magpasakop tayo sa mga namumunong authority. Ay anong dahilan? Anong motivation? Dahil walang authority maliban sa kung ano ang ipinagkaloob at inilagay ng Diyos sa atin. At nagbigay ang salita ng Diyos ng mga specific na mga examples o halimbawa kung ano yung nararapat na gawin ng mga Kristiyano kaugnay sa civil government. So kanina, di ba po, sa ating reading kanina, binasa natin yung Article 36 ng Belgic Confession. So pardon po dun sa error dun sa page po, no? Pero kanina sa Belgic Confession, pwede niyo po siyang balikan para mas maintindihan na may kita po sa page 88 ng ating doctrinal standards. And dito, as you can observe, sinasummarize dito yung mga katuruan ng Biblia tungkol sa ugnayan or relationship ng Diyos at ng civil government. Pero bago po yon, historical background po muna. We know na sinulat itong itong Confession of Faith noong 1561 ni Guido de Brès. And si Guido de Brès, isa po siyang French-speaking pastor sa southern na bahagi ng lowlands sa north ng France, na ngayon bahagi na po siya ng Belgium and Netherlands. And nung panahon po na yon, malupit na inuusig ng simbahang Romano, Katoliko, yung mga protestanteng reformer. Lalo na sa pamamagitan ng pagkulong sa kanila, pagkuha sa mga ari-arian nila, pagpapahirap sa kanila, and even kamatayan bilang isang martir. So ngayon, ang aim or layunin ni Guido de Brès sa pagsulat ng confession na to, para maibsan yung pag-uusig. And ito pag ginawa po niya sa pamamagitan na pag-point out sa dalawang mahalagang bagay patungkol sa mga reformers. So una, excuse me, yung pananampalataya ng mga protestanteng reformers, walang iba kung ano yung itinuturo ng banal na kasulatan. Simikitan po natin dito na ina-explain sa Belgic Confession is also what we can see from the Scripture. And even pinagtibay pa ng sinaunang iglesia or ng early church.
Pangalawa, yung mga rebelde, yung hindi mga rebelde, hindi mga rebelde ang mga reformer laban sa civil government. So, di gaya ng mga radical na mga Anabaptists. Kaya ito po yung mababasa natin kanina sa Article 36 ng Belgic Confession. Ano bang sipo ginagawa nila? Ano ba yung ginagawa ng mga Anabaptists? Kasi po, sila yung mga tinatawag na radical wing ng Reformation na sila po yung nagre-reject sa civil government bilang siyang itinilagang authority ng Diyos. Kaya po dito sa radical wing na to, may mga tumatanggi na maging sundalo or magpa-enlist, may mga tumatanggi na manumpa sa kahit ano, taking oath of anything, and kahit magbayad ng buwis. Pero, naging tapat sa salita ng Diyos yung mga reformers dito sa lowlands. Kahit pa, nasa gitna sila ng pagpapahirap sa kanila, and even kahit pa dumaan sila sa kamatayan during this Spanish Inquisition. Sa katunayan po, sa preface ng confession na sinend kay King Philip II, in-declare nila that they would, i-quote ko lang po, no? That they would offer their backs to stripes, their tongues to knives, their mouths to gags, and their whole bodies to the fire. So, ganoon yung paghihirap na willing silang tanggapin. At lahat po ng yun ay alang-alang sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. And alam niyo po, tinupad nila yung mga salitang to. And even tinatayang humigit kumulang na 100,000 na Reformed believers, 100,000 yung pinatay ng simbahang Romano-Katoliko sa mga lowlands. So mula po doon sa historical background ng Belgic Confession na dito sinasummarize sa Article 36 yung tatlong katuruan ng banal na kasulatan tungkol sa civil government. So we have three teachings here. Ang unang katuruan na siyang pag-aaralan po natin ngayon, especially now, so sinasabi na ang Diyos mismo ang nag-ordina o nagtalaga ng civil government. Ang ikalawang katuruan na tumatalakay naman sa ugnayan ng iglesia at ng civil government. And for the third or ikatlo and huling katuruan, so tungkol naman dun sa response at tungkulin ng mga Kristiyano sa civil government. So yun po yung tatlong teaching. So yung pag-aaralan po natin yung second or ikatlong katuruan sa mga susunod na Lord's Day. So magfo-focus po tayo dito sa isa, no? So meron pa tayong ibang pag-uusapan about this sa mga susunod na linggo. So kaya po ang theme natin ngayong Lord's Day 16 is God and the Civil Government. Ang Diyos at ang pamahalaang sibil. So meron po tayong dalawang puntos. Una, God ordained the civil government. Ang Diyos ang nag-ordina o nagtalaga ng pamahalaang sibil. And yung pangalawang point po natin is to maintain good order upang panatilihin ang mabuting kaayusan. So bago po natin pag-usapan yung mga puntos ng ating sermon, tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, kinikalala namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tinataguyod mo ang mga hari, binabagsak mo sila ayon sa iyong ganap na karunungan. Panginoon, habang binubuksan namin ang iyong mga salita sa araw na ito, turuan mo kaming igalang ang mga pamahalaan na iyong itinalaga. Na kahit habang pinahayag namin si Kristo bilang aming tunay at walang hanggang hari, at o Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang karunungang mamuhay ng tapat sa mundong ito, magkaroon ng lakas ng loob, na higit sa lahat, lalo na kapag ang mundo ay bumaling sa kaguluhan at paghihimagsik, na sundin ang iyong kalooban. Ihanda mo ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong katotohanan ng may paggalang at kagalakan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Amen. Sige po, punta po tayo sa unang puntos ng sermon, God ordained the civil government. Ang Diyos ang nag-ordina o nagtalaga ng pamahalaang sibil. So dito po sa text, kung inyo pong babasahin, binibigay ni Pablo yung pangunahing dahilan. Bakit nga ba tayo dapat magpasakop sa mga namumunong authority? Bakit? Ang sabi ni Pablo, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. So plain and simple, itinalaga
At itinatag ng Diyos ang pamahalaan or government. Kaya kapag nilabag ng isang mamamayan ang mga batas or laws of the land, so hinahatulan siya ng Diyos. Kaya ang pagpapasakop sa pamahalaan ay pagpapasakop mismo sa Diyos. So tingnan po natin dito sa Roma 13, talata 2 hanggang 5. So please read with me. Sundan niyo po ako. So kahit sa Tagalog po ako magbabasa. Again, sa Roma 13, 2 to 5. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabubuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit, kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabulukan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Kaya't nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil din sa budhi or conscience. So, in general, pagpapala sa mga tao ang civil government. So minsan, nagbibigay ang Diyos ng mabubuting pinuno na sabi nga dito sa talata 3, hindi kilabot, or sa English, terror. Hindi terror sa mabuting gawa. At dapat magpasakop sa Diyos ang mga Kristiyano kapag ang pinuno nila ay namumuno na may karunungan, katarungan, katuwiran, at pinangangalagaan nila ang batas. Pero, may mga panahon din na itinatatag ng Diyos ang masasamang pinuno. And paraan po yun ng pagsubok o pagpaparusa sa mga bansa. So halimbawa, halimbawa, nagaya nung dumating yung puot ng Diyos sa Juda dahil sa kapalaluan ni Haring Hezekias. And may kita po yun dito sa ikalawang aklat ng Kronika 32, talata 24 to 25. So, pwede rin po kayong magtungo po doon. Ikalawang aklat ng Kronika 32, talata 24 to 25. Na mga araw na yon ay nagkasakit si Hezekias at malapit nang mamatay. Siya ay nanalangin sa Panginoon at kanyang sinagot siya at binigyan ng isang tanda. Ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Juda at sa Jerusalem. Alam niyo po, sa lumang tipan, pinamumunuan ng mga hari ang Israel na siyang pinili ng bayan ng Diyos. At itinalaga mismo ng Diyos yung mga hari. Kaya po, ang Israel ay tinatawag na isang theocracy. Na ibig sabihin, pinamumunuan ng Diyos sa pamamagitan ng hari. Na iba po sa democracy, kung saan yung taong bayan ang siyang namumuno sa pamamagitan ng mga halal na kinatawan or elected representatives. So, balik lang po tayo sa Israel. Nasa ilalim ng kautusan ni Moises yung mga hari ng Israel na maaari po nating hatiin sa tatlong uri. May civil, ceremonial or religious, at pangatlo ay moral. Again, civil, ceremonial, at moral. No? So, ano pa bang ibig sabihin ng mga batas na to? Ang mga batas civil or civil law ang siya nag-aayos sa pamumuhay sa lipunan at pinatutupad ng mga hari. And yung mga batas ceremonial naman or ceremonial law may kinalaman sa relihiyosong pamumuhay ng kanilang bansa. So kabilang po doon yung mga regulation or mga alituntunin para sa mga pari, paano yung mga handog, ano yung gagawin natin sa pagsamba, and yun po ay pinatutupad ng mga pari naman. So kanina ay hari, dito naman ay pari. So yung mga batas moral naman or tinatawag na moral law, yun naman po yung pangunahing sinasakop ng 10 utos or ng 10 commandments. Na siya naman nag-aayos sa moral na pamumuhay ng mga tao. Ano ba yung tama? Ano ba yung mali? And yun naman po ay pinapatupad ng mga hari and sa ilang mga bahagi ng mga pari rin. So ang sisemang ito yung pamamahala doon dito sa sibil, ceremonial at moral na aspeto ng buhay ng bansang Israel. Yun po itinakda ng Diyos na makita po natin sa aklat ng Levitico at sa Deuteronomio.
So, doon sa dalawang books na yon. So, noong masakop ang Assyria at Babylonia ng Israel, so natapos yung theocracy sa ilalim ng sambahayan ni David. So kaya napailalim ang Israel sa pamumuno ng mga paganong hari ng Assyria, Babylonia, Persia, Gresya at Roma. Kaya po pagpunta natin sa bagong tipan, no, pinamumunuan na sila ng hari ng Roma. So pinamumunuan na ang Israel. Pero still, pinahintulutan pa rin sila na panatilihin yung kanilang mga batas sibil, yung tatlo, batas sibil, seremonyal at moral sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Romano. Gayunpaman, kaso noong AD 70, winasak ng Persang Romano ang templo sa Jerusalem, na siya namang nagwakas doon sa pagsasagawa ng mga batas seremonyal ng mga Hudyo. So yun po yung ating historical background. And maaring isipin natin na nagtatakda lamang ang Diyos ng mabubuting pamahalaan. Pero even yung mga pinakamahuhusay na hari ng Israel, meron po silang bahid ng kasalanan. Halimbawa, sina David, Hosias, Hezekias. And itinakda rin ng Diyos yung maging mga masasamang hari ng paganong mga bansa. E yung pinakamagandang halimbawa po nito, yung binasa natin kanina, si Haring Ciro or Cyrus II ng Persia. So, nang talunin niya yung Babylonia, kinuha niya yung pamumuno sa mga Hudyo na pinatapon doon. Pero noong 538 BC, so ipinahayag niya yung pagpapabalik ng mga bihag papunta ulit sa Kanaan. So makita po natin yan sa Ezra 1, talata 1 hanggang 4. So Ezra 1, 1-4, basahin ko po. Ng mga unang taon ni Ciro na hari ng Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persya. Kaya't siya'y gumawa ng pahayag sa kanyang buong kaharian at isinulat din ito. Ganito ang sinabi ni Ciro na hari ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakanya ang Diyos at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, siya ang Diyos na nasa Jerusalem. At sino mang naiwan, saan mang lugar siya nakikipamayan, ay tulungan siya ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng pilak at ginto, ng mga kagamitan at ng mga hayop, bukod sa mga kusang loob na handog para sa bayan ng Diyos na nasa Jerusalem. So yun po yung ating text from Ezra. Ngayon, ang tanong, paano nangyari na pinayagan ng yung isang paganong hari na makabalik ang Israel sa kanilang lupain? Paano nangyari ang lahat ng to? So mababasa natin to dito sa propesiya ni Isaias tungkol kay Haring Ciro. So halos 2 siglo, 2 century din bago pa man siya umakyat sa kapangyarihan. So mula po dito sa Isaias 44, talata 28. Isaias 44:28, sinabi ng Diyos tungkol kay Ciro, siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Nagpapatuloy po ito dito sa Isaiah 45, 1-4. Dito mababasa natin, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari, upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya, upang ang mga pintuan na hindi masarahan, ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga bako-bakong dako. Ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin at ang mga harang na bakal ay aking puputulin. At ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan ng kadiliman at ang mga natatagong kayamanan sa mga lihim na dako, upang inyong malaman na ako ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na tumatawag sa iyo sa iyong pangalan. Alang-alang kay Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili, sa iyong pangalan ay tinawag kita. Aking pinangalanan ka, bagaman hindi mo ako kilala.
So, balik na po ulit tayo dito, interestingly enough, sa Ezra 1:1 na 'di ba sinasabi roon na kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persya. At ito po ay para ipahayag yung kautusan ng Diyos sa kanya. Kaya po dito may kita po natin na ang Diyos mismo yung may gawa ng kautusan na yun. So tinawag ng Diyos ang isang paganong hari bilang kanyang pastol at inanoint niya para tuparin ang layunin niya, ang kaligayahan niya, ang ibalik ang kanyang bayan, ang Israel sa kanilang lupain. And ito po yung dahilan kung bakit So ito yung dahilan kung bakit sinasabi dito sa Kawikaan 21:1-2 or Proverbs 21:1-2. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Matuwid sa kanyang sariling mga mata ang bawat lakad ng tao, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga puso. So, mga kapatid, ang puso ng lahat ng tao, kabilang na ang mga hari, ay kilala ng Diyos at nasa ilalim ng kanyang kalooban. Pero ngayon, ang tanong po sa atin, ano bang layunin ng Diyos sa pagtalaga ng civil government? The answer is to maintain good order or upang panatilihin ang mabuting kaayusan. And ito po yung pag-uusapan po natin ngayon sa ikalawang puntos. So ito po muna yung katotohanan, no? So as we start the second point, ito po muna yung katotohanan na foundation natin. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng may kaayusan, in good order, at bawat isa na nasa tamang lugar. So itinakda ng Diyos mula pa sa kanyang paglikha ng lahat ng bagay, yung hangganan ng lupa at dagat. Inihiwalay ng Diyos ang araw sa gabi. Nilalang ng Diyos ang mga ibon para lumipad sa mga himpapawid, mga isda para lumangoy sa dagat, yung mga hayop para lumakad sa lupa. Ginawa ng Diyos ang lahat. Yung araw, buwan, mga bituin, mga galaxy, mga nebula, name it, na may kanya-kanyang mga landas sa kalangitan. And ito po sana, hindi niyo po tinitake for granted na patuloy natin nasasaksihan yung bawat pagsikat at paglubog ng araw. And lahat po na yun, hindi natin kayang arukin yung bawat masalimuot or complex or maliliit na detalye ng lahat ng nilikha ng Diyos. And kahit yung relationship ng bawat creatures sa bawat isa. Pero po, sa kabila ng lahat ng kaalaman nating mga tao, nandun pa rin na walang katapusan yung mga scientific and medical discovery. Kaya't hindi po natin, kami kita po natin dito na hindi tayo Diyos. Pero, labis-labis ang karunungan ng Diyos. Kaya't nang tapusin ng Diyos yung kanyang paglikha or creation, so sinabi niya sa Genesis, ito ay napakabuti. So ngayon, nang itatag ng Diyos ang bansang Israel, and here's the point, nang itinatag ng Diyos ang Israel, inayos ng Diyos ng detalyado yung mga batas sibil, seremonyal, at moral na pamumuhay sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So merong mga sistema na alituntunin. Point is, God is a God of order. And merong mga specific na kaparusahan sa bawat paglabag sa mga kautosang to. So sa kanilang ceremonial or religious na buhay, so mababasa natin yung mga detalyadong alituntunin tungkol sa priesthood o pagkapari, mga handog, pagsamba sa templo, and merong katumbas na parusa sa bawat paglabag sa mga kautosan. So halimbawa, noong sinuway ng Israel yung mga kautosan, so nagkaroon ng kaguluhan or chaos sa buong bansang Israel. And dumarating ang Diyos na may hatol laban sa kanila. And mababasa natin sa lumang tipan yung disorder na nangyari sa bansang Israel. Lalo na nung panahon na walang matuwid na hari para itupad yung kautusan ng Diyos. So gaya po ng sinasabi dito sa aklat ng mga hukom, Hukom 21, talata 25, na mga araw na yon ay walang hari sa Israel. Ginawa ng bawat tao, kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. And ito rin po yung may kita po natin ngayon, na kapag walang moral na pamantayan, ginagawa ng bawat isa yung inaakala niyang tama sa sarili niyang isipan.
Ngayon, sa kultura po natin ngayon, sa kasalukuyan, namumuhay po tayo sa kultura ng ika nga, lahat pwede. Ibig sabihin, pinapayagan ko naman ang isipin ng mga tao na tama. Halimbawa kung may isang tao na sabihin 2 plus 2 is equal to 5. Meron daw siyang karapatan na sabihin yon. Alam ko po, 4 ang sagot po. So, ganun din. For example, kung may isang lalaki na magsasabi, ako ay babae. Then, dapat daw ituring na siya ay babae. And ganun din kung vice versa. So, ganun din naman sa ibang bansa na merong persecution. Na kapag merong nagpahayag ng support para sa law and order, o kaya sabihin natin sa salita ng Diyos, maaring bugbugin ka, maaring patayin ka pa ng mga tumututol sa iyo. O kapag may isang pastor na nangaral laban sa masamang klase ng kultura o pamumuhay, may karapatan yung state na ipasara yung iglesia or ipakulong pa mismo yung pastor. So kaya po, dito may kita natin kung wala ang banal na kasulatan or wala ang Diyos, so lulubog ang society sa disorder and anarchy. Pero ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa Diyos? Ito po ay may kita po natin sa unang sulat ni Pablo sa Korinto, Kabanata 14. And dito pinagsabihan ni Pablo, yung iglesia sa Korinto, dahil sa kaguluhan and kalituhan ng kanilang pagsamba, may mga nagsasalita ng iba't ibang wika ng sabay-sabay. Kaya, kung may bisita na dadalo sa kanilang pagsamba, iisipin na nababaliw po sila. So kaya pinag-alalahanan sila ni Pablo. Dito po again, unang sulat sa Korinto, talata 13 ng Kabanata 14. Kaya't kung ang buong iglesia ay nagkakatipon at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika or tongues, at pumasok ang mga hindi naturuan at hindi mga mananampalataya, hindi kaya nila sasabihin kayo'y mga nasisiraan ng isip. And dito nakikita po natin, sa talata 33 naman, tanong lang po ako, sinasabi ni Pablo yung sagot, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ito po yung point natin, and I say this once again, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi Diyos ng kaguluhan at kalituhan, kundi ng kaayusan at kapayapaan. Itinakda ng Diyos, hindi lang kayong buong nilikha niya, not only the creation that I talked about, pero kayong mga batas niya para pamahalaan yung sibil, seremonyal at moral na pamumuhay ng mga tao. And para po sa atin, bilang mga Kristyano, yes, nakita po natin ito with the early church. Yung mga batas po na to ng kaayusan, matatagpuan lamang po saan? Sa ating pong mga Biblia. Para naman sa mga hindi mananampalataya, isinulat ng Diyos ang kanyang batas sa kanilang mga puso't isipan for unbelievers. So tinatawag natin ito bilang konsensya o budhi. Kahit ito sa mga unbelievers, kaya kahit hindi nila kilala ang Panginoong Hesukristo or itakwil man nila ang Panginoong Hesukristo, and ito po ang katotohanan, batid pa rin ng mga di mananampalataya kung kailan sila lumalabag sa mga kautusan ng Diyos para sa kaayusan ng kanilang buhay. At wala silang maidadahilan sa kanilang pagsuway. Kaya para po sa atin, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo dito sa Zion Covenant Reformed Church. So ang lahat ng mga pinuno dito sa sanlibutan, mga presidente, prime ministers, mga lokal na opisyal, sila ay itinalaga ng Diyos. Pinagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanilang kapangyarihan. Itinatag ng Diyos ang civil government para mapanatili ang mabuting kaayusan sa lahat ng mga bansa. Kasi kung walang civil government, magkakaroon ng lawlessness. Guguho ang society at tuluyang mawawasak ang buong mundo dahil sa anarchy. Bagamat sa mga unbeliever po, bagamat sa kanila, iniisip nila na mukhang hindi makapangyarihan ang Diyos kumpara sa lahat ng mga pinuno sa mundo. Ang totoo po, ang Diyos ang naghahari sa lahat ng mga pinuno ng lupa, kahit maging hanggang sa ngayon. Yes, kahit hanggang sa ngayon. Makita po natin ito sa Daniel 2, talata 21. Daniel 2, talata 21. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari.
Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pangunawa. Pero alam niyo po, sa wakas ng panahon, ang Diyos ay sabi nga dito sa Daniel 2:44, dudurugin at wawasakin ang lahat ng mga kahariang iyon at ito'y mananatili magpakailanman. At si Kristo ang ating hari, na sinasabi naman dito sa Hebreo 10 talata 13, at buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. And para sa kahit ano pong gobyerno, inuutos po sa atin ng banal na kasulatan na hindi sila dapat humadlang sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo sa mga iglesia. Pero, and ito po yung pinapaalala po sa atin, inuutos din sa atin ang salita ng Diyos sa lahat ng mga Kristiyano na manalangin para sa mga pamahalaan or ating civil government at magpasakop dito. Dahil ito ang kasangkapan ng Diyos para parusahan ang masasama o gantimpalaan ang mabubuti. Para sa kanila, yung tabak or the sword. At para po dyan, mas pag-aaralan po natin ito sa yung mga dalawang bagay po na yon sa mga susunod na Lord's Days. And again, ito rin po yung paalala po sa ating lahat na dapat po nating alalahanin yung higit pa po na katotohanan. And tayo pong lahat ay makinig. Pansamantala lamang ang lahat ng kaharian dito sa lupa. Pero walang hanggan ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Bagaman tinawag po ni Pablo yung mga civil rulers na mga lingkod ng Diyos dito sa Roma 13. Pero iisa lamang ang tunay na hari ng mga hari, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanging anak ng Diyos. Ang lahat ng kapangyarihan dito ay hango lamang at nasa ilalim ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Iniluklok ng Diyos Ama si Kristo sa kanyang kanan na sabi nga po dito sa Efeso 1:21, ang Panginoon ay higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Kaya kahit hindi kinikilala ng mga earthly rulers si Kristo, alam niyo po ang katotohanan dito, sila'y nasa ilalim pa rin ng paghahari ni Kristo. And ito po yung magbibigay po sa atin ng tamang perspective sa relationship nating mga Kristiyano sa pamahalaan. Na yes, habang ginagalang natin, ito yung calling natin sa pagsunod natin, pinapanalangin natin yung ating mga leaders, government leaders, mga pinuno na ayon sa utos ng banal na kasulatan. Pero ginagawa natin ito, na yung ating highest allegiance ay para kay Kristo. Meron po tayong dual citizenship. Dito sa bansang to, ngunit sa huli, ultimately, and eternally, tayo po ay mamamayan ng heavenly Jerusalem. Kaya nga, kapag sumasalungat yung mga utos ng tao sa mga utos ng Diyos, sabi nga po dito sa Gawa 5, talata 29, kailangang sa Diyos kami sumunod sa halip ng mga tao. And yes, we always hold to that. So isipin niyo po ito, maging ang mga pinakamakapangyarihang imperyo, isipin po ninyo, Babylonia man yan, Persia, Roma, lahat po sila bumagsak. Gayon din ang mangyayari sa bawat makasalanang pamahalaan. Ngunit, ang kaharian ni Kristo ay hindi kailanman matitinag. Until then, tinatawag tayo na mamuhay ng mapayapa, maging asin at ilaw sa mundo ng kadiliman, with the opposite of it, kadiliman at kabulukan. At ginagawa natin ito na merong katiyakan na si Kristo ay naghahari na ngayon at darating siya muli para hatulan ng mga bansa at ganap na itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. At ito ang kaharian ng katuwiran, ng katarungan at ng kapayapaan. So maging ngayon, already, naghahari ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang salita at spiritu at walang makakahadlang sa kanyang layunin. Kaya po para po sa atin, maghintay tayo na may pag-asa, magpasakop ng may pagpapakumbaba, at mamuhay ng may lakas ng loob o katapangan sapagkat darating na ang ating hari.
Amen. Muli, tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na patuloy na nagpapaalala sa amin ng iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kabilang na mga pamahalaan sa mundong ito. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na igalang yung mga otoridad na iyong inilagay sa amin na may kaalaman na sila iyong mga lingkod para sa aming ikabubuti. Bigay mo sa amin ang mga pusong may kapayapaan at kababaang loob habang aming ginagampanan yung aming pagiging mamamayan dito sa lupa at sa langit. Panginoon, palaksin mo kami upang mamuhay kami na may katapatan, na hanapin ang ikabubuti ng aming mga bayan at buong pag-asa naming hintayin ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming tunay na hari. Naway ang kanyang paghahari ay patuloy na pumuspos sa aming mga puso at magbigay ng layunin sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming dinadalangin sa kanyang makapangyarihang pangalan. Amen.